May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen through us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong gitimuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo akong giyan, na ako makakaong kanimo. Ikaw akong gihigugman, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo ang giyan, diinig kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simahon, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo mao'y giyan, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Wala'y laing gawas kanimo, ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening everyone, no? Gandang gabi po sa lahat. Okay, so continue tayo dun sa pinag-aralan, no? Meron po akong mahalagang announcement. Maya-maya kapag dumami na po yung tao, no? Kung ano yung napag-usapan namin dun sa Zamboanga. Pero sa ngayon po, pag-usapan muna natin itong sa topic. Habang inaantay po natin yung ano, no? Sorry po ngayong gabi kasi nga nag-run out dahil nga dito sa Pagadian medyo maulan masyado, grabe ka ulan. So yun nga, nag-run out sa kapitbahay, di ako maka-live. Buti na lang nung 10 minutes
nag-prepare. Nagpaalam pa ako doon sa kapitbahay na makigamit sa internet. So, yun nga pag-uusapan po natin yung nung meeting last Saturday doon sa Zamboanga maya po. No? Sa ngayon, doon muna tayo sa topic kung saan dito pa rin po tayo sa blasphemy. Okay, number 1 sa blasphemy, honor God and fear God. Wherein yung honoring Father is yung honoring God where actually equates to honoring parent, honor father and mother. And bakit naman kaya yun ang naisip ni God na requirement isa, dahil napakahalaga talaga sa mata ni Hashem yung pagkakaroon natin ng honoring doon sa mga magulang, kung saan sabi nga ng mga sages na dahil sa honoring parents natin doon, dahil doon everything come into being. So lahat po ng mga bagay nag-exist dahil po doon. Kapag nagkaroon tayo ng honoring parents, ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng lahat ng bagay na to. Because of God, because we honor God. And one of the requirement, gaya nga nasabi ko nung Sabado na yung honoring parents. So, nasabi ko na rin, ilang video na patungkol dito. Kailangan ko lang talaga din i-emphasize na this honoring God actually equated to honor to honor the parents, to honor the father and mother. So, kung paano natin gi-honor ang God, sinasabi natin na gi-honor natin ang God, kung paano tayo nagkakaroon ng reverence or fear doon kay God, dapat ipakita muna natin na ganun tayo doon sa mga magulang natin. Kaya nga may tanong noong isang gabi kung in what extent, hanggang saan yung pagrespeto ng mga magulang. At nasagot ko po yun na even to the death, hanggang sa mamatay ang mga magulang, kailangan ma-retain yung respeto. Kaya nga kapag ka namatay yung mga magulang, kasbi shalom, kailangan din natin kailangan talaga din natin na ipagpatuloy yung respeto, pag-usapan yung mga magagandang bagay na nangyari sa kanila. Dahil nga kapag ka hindi natin to nagawa, alam naman natin na ang judgment ni Hashem is actually midah kinigid midah. Measure for measure. So kung naging walang galang ka doon sa magulang mo, natural, hindi ka din gagalangin ng mga anak mo. Kasi yun ang nakikita ng mga anak Kaya bago natin ang God, ma-honor ang God, and a fair God, which is kung hindi mo ma-honor ang God, then that is blasphemy. Number 1 yan siya dun sa blasphemy. Ngayon, kung hindi mo masunod yung requirement dahil nga sa hindi mo ma-honor-honor yung mga magulang mo, then ibig sabihin po, naka-blaspheme po tayo dun kay God. Because honoring God is equivalent to honoring parents. So may tanong na ko nung isang gabi na hindi ko nakita na ang sabi, what if patayin na daw yung mga magulang? Kagaya ko po na kung saan nakita ko tong mga batas na to kung saan wala na yung mga magulang. So sa pagkakataon na yan, wala naman tayong magagawa, but still we have to honor the parents sa paraan na alam natin, lalo na tayo na nag-aaral ng Torah, naman talaga natin, alam naman din talaga natin na mauunor natin yung parents sa pamamagitan ng pag-alala sa kanya, sa mga magagandang nagawa niya, sa pagbisita doon sa libing niya taon-taon, at sa pagpapasalamat sa kanya dahil sa mga magagandang ginawa niya. Ngayon, kung wala siya magandang ginawa, mas mabuti na huwag na lang talaga ding umimik. Kasi nga, yung mga ginagawa natin
na pag-uusap patungkol dun sa mga bad things ng mga magulang, lalo na kapag pinag-usapan lang, wala namang lesson na nakukuha, maliban na lang kung kasama talaga part no, sa learnings natin kagaya ko. Sinasabi ko kung ano yung mga pagkakamali noon, but this is part of the learning. So, magiging allowed siya. Pero kung wala lang, basta lang na alala mo lang yung magulang mo na medyo walang nagawa, mas maigi na wag na lang, kasi hindi talaga nakakatulong yan. Hindi yan nakakatulong dun sa mga magulang. Sabi nga, especially today, which is Mother's Day. So, may nakausap ako na tao, nag-greeting sila Mother's Day. Sabi ko, para sa akin, ang Mother's Day dapat araw-araw yan. No, hindi kailangan na magkaroon ng Mother's Day taon-taon. So, ibig sabihin, isang beses mo lang sa isang taon mamahalin yung magulang mo. O aayusin yung pag-ano sa kanya. So, hindi po ganun. No? Kailangan araw-araw. Araw-araw galangin, i-take care, anong mga pangangailangan. Kasi sa katandaan ng mga magulang, doon lumalabas po yung talaga yung obligasyon natin doon sa mga magulang natin, lalo na doon sa mga pangangailangan ng mga magulang. So, sabi nga sa Proverbs 3:9, honor your father and your mother, and correspondingly it is written, honor the Lord with your substance. So, yun nga, how can we honor our parent if hindi po natin sila supplied doon sa lahat ng mga pangangailangan nila? So, with their, kung sa tingin natin na medyo may kakayahan yung magulang, sabi nga nila, iba din talaga yung bigay ng anak. Hindi ibig sabihin maayos yung magulang, pababayaan na lang natin siya. Hindi, kasi yung magulang kapag may binigay ng anak, iti-treasure yan ng mga anak tini-treasure nila yan yung mga magulang, kahit na meron yung mga magulang, kahit na regaluhan mo man lang ng konting pakainin mo, dalhin mo dun sa mga kainan, although may kaya niya kumain ng siya lang, kaya niya kumain ng masasarap kahit siya lang, pero iba din yung ng mga anak. Para ma-appreciate ng mga magulang habang buhay pa sila. So, hindi po matatapos yung support natin doon sa mga magulang dahil merong kakayahan ng magulang na mabuhay kahit na wala tayo. Hindi po yan ganun. So, kahit na meron tayo, kaya nga sabi dito, na it is written, honor your father and your mother, which is equivalent to honor the Lord with your substance. Bakit pinag-uusapan yung substance, yung suporta? Kasi kapag andun yung support sa mga magulang, para kang nagpapakita na you are also willing to support doon sa mga tao kung saan gumagawa ng mga bagay para maipagpatuloy yung magandang doon sa mga magulang, doon kay Hashem. Halimbawa, yung pagtulong natin doon sa ibang tao. Hindi ibig sabihin na pagkain ni Hashem yun, yung mga tulong natin sa ibang tao, kundi nagiging masaya ang Hashem doon kasi ang tao inatututo doon sa image of God. As we know, alam po natin na ang God is actually, sabi niya doon sa Genesis, that man was created in the image of God. Now, God being a receiver, being a giver, God wants also His creation to be also a giver. Kaya natutuwa siya kasi nagiging katulad niya tayo na isang co-creator dahil doon sa pagbibigay nating tulong doon sa ibang tao na hindi tayo lang ang nabuhay para doon sa mga sarili natin.
Remy from Iligan City, kung wala ng mga parents pero may mga elder brothers and sisters, so doon na lang ang honoring parents sa kanila. Correct ba ito, Brad Jung? Actually, yes po. Kasi ganito yan eh. Katulad ko, wala akong magulang. So, every time na nakakita ako ng mga matatanda, regardless kung relatives ko, hindi. Regardless na siya. Hindi kailangan na maging magulang ko or maging tiyuhin ko muna bago ko tulungan. Regardless yan siya. Sa tuwing nakakita ko ng matanda, nakakita ko yung mga magulang ko dun sa kanila eh. At alam naman po natin, alam naman po ninyo na medyo may kakulangan talaga ako dun sa mga magulang ko dahil nga sa, siyempre, nagsisimula pa, medyo mahirap ang buhay. Tapos yung mga anak nag-aaral pa, medyo mahirap din ang buhay. Kaya, imbis na matulungan sila, doon nagkukulang talaga. So, ngayon na medyo maayos na yung tsaka ko pa talaga may pagkakataon tumulong. So, yun nga, imbis na itulong ko doon sa magulang ko, itulong ko na lang doon sa mga nakakatanda. Tinutulong ko na lang doon sa mga matatanda in honor doon sa mga magulang ko. So, pwede po yan, brother. So, yun nga, na ma-honor natin kasi hindi naman natin pwedeng bigyan ng damit ang Hashem. Hindi naman natin pwedeng bigyan ng pagkain ang Hashem. So, paano natin siya mabibigyan ng in your substance, yung sinasabi sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your substance. So, paano natin siya mabibigyan? Sa paraan sa pagbigay dun sa ibang tao. So, kung wala kang magulang din, regardless kung sino yung mga matatanda dyan na kailangan tulungan, valid po yan. Yung tulong po, hindi yan namimili, kapatid ba? Although may mga sequence yan, level of sequence, pero hindi ibig sabihin na naka-focus lang ka lang talaga dun sa relatives. Kung wala ka na relatives, dun sa ibang tao. Ganun po yung tulong. So, it is written, sa Deuteronomy 6:13, you shall fear every man his mother and his father, and correspondingly, it is written, you shall fear the Lord your God. Okay, dito tayo magtataka, kasi dun sa ibang pagkasulat dun sa Torah, sabi doon, honor father and mother, but this time in Deuteronomy, sabi doon, honor mother and his father. So, medyo magkabaliktad. Okay? Ang rason po, bakit nauna yung father dun sa una natin sinabi, dahil po yun na likas talaga sa mga anak na malapit doon sa mga magulang. Kaya, kailangan bigyan ng karapatang panahon or tamang panahon ang mga father, ang mga magulang na lalaki, na bigyan sila ng respeto. Kasi minsan nagkukulang yung mga anak ng respeto doon sa mga tatay. Dahil nga ang tatay, nakikita lang yan kapag gabi at saka umaga, buong araw wala yan kasi nagtatrabaho O, di po ba? So, nakapokus sa nanay, pagkain niya sa nanay, lahat ng bagay doon sa nanay. Natural love niya yung nanay niya. So, initiative po yan. Hindi po kailangan sabihin na honor your mother kasi i-honor talaga yan kahit na hindi nasabihin. Pero doon sa tatay, medyo may problema ng konti dahil nga, minsan lang makita dahil doon sa trabaho. Kaya, in-emphasize talaga, honor your father and mother. Pero bakit dito sa Deuteronomy, sinabi dito, you shall fear every man his mother and his father. And correspondingly, it is written, you shall fear God and the Lord your God. Nauna naman ngayon yung mother and father. Dahil araw-araw mong nakakasama yung mother mo, kumbaga parang nagiging kumuna lang ba na kapatid mo yung parang hindi ka na matakot doon sa mother mo. O parang hindi ka natakot kasi nga araw-araw, minsan. Pero sa tatay, takot ka na minsan mo lang makita kasi nga
medyo hindi mo kabisado kung yung ugali, kung paano siya magalit. Hindi katulad ng nanay na mayat maya, ganon, kusi dito sa likod. Pag di sinod kusi, hanggang sa na-immune na lang yung bata. So, katagalan, parang para na lang siyang, wala na lang sa kanya. So, kaya sabi doon sa Deuteronomy, nakatakutan mo yung mama mo at yung papa mo. Nauna naman ang mama kaysa doon sa papa. Kasi nga, kalimitan sa mga anak hindi na natatakot doon sa mga mama. Dahil nga araw-araw niya nakakasama. Hopefully nakuha po ninyo yung baliktaran na rason kung bakit father and mother. Ngayon father and mother and father. Hopefully nakuha po ninyo, no? Dali lang ha. May mga kasi baka may mga tanong na Okay, Garcia Yitro, no? Bakit dito ka nagtanong? Yung sorry sa question kung irrelevant sa topic. Are we allowed to enter a Chinese temple like in Cebu for only just a sightseeing? Okay, Chinese temple po is actually temple po yan ng idolaters. Alam naman po natin, ang daming mga idols dyan. So it is not allowed to enter any temple, any idolatrous places. Kaya nga ako nagtataka, may kaibigan tayo na Jewish na nagpupunta talaga siya. Sabi niya, he is Masorti. Masorti meaning half religious, half. And yet, ikita ko pumapasok siya doon sa mga simbahan ng Christian, pumapasok doon sa simbahan ng Buddhist, pumapasok doon sa, and that is actually against the Torah. Hindi ka nga pwedeng, sigurado kasi kapag ka pumasok ka doon sa Temple Chinese, kasi maganda yung nila eh. Kaya pag pumasok ka doon, di mo talaga masasabi na hindi mo mai-enjoy yung mga view doon. So, ibig sabihin yan, benefiting po yan. Yun ang mahirap sa atin kasi maraming mga views or mga pasyalan na pwede sa nating pasyalan, kaya lang may mga limitation tayo dahil nga hindi pwede. So, kung ang tanong, pwede ba? Actually, hindi po. According to Torah, hindi pwede pumasok sa kahit na anong templo or kahit na anong simbahan doon sa mga hindi ni Hashem. So, salamat sa tanong, Garcia Yetrono ko. So, kung may mga tanong pa kayo, okay. So, sabi nga dito sa Exodus 21:17, it is written, and he curses his father or his mother. Dito naman sa Exodus 21:17, ang father na naman. Ang nauna kaysa mother. So sabi dito, it is written that he that curseth cursed his father or his mother, and correspondingly it is written, whosoever cursed his God. Kung sino daw ang nag-curse doon sa father at sa mother niya, is actually he is also cursing God. Bakit nga yung father naman? Bakit nahuli yung mother? Kasi dahil nga sa minsan may mga pagkukulang yung mga tatay, hindi nagugustuhan ng anak minsan dahil nga akala ng mga anak nagkulang yung father nila. Lalo na kapag maliit pa yung bata, akala niya nanay lang palagi yung mga nasa school, tapos yung tatay ko hindi nagpupunta. So, ayoko sa tatay ko. Palit na lang siguro ako ng buti pa si So, parang kinukurse niya yung tatay niya na ayaw niya. Minsan, mag-curse din yung mga magulang ng anak, pero una talaga na mag-curse yung tatay kaysa dun sa nanay. Kalimitan talaga mauna yung tatay.
Kasi alam naman yung mga tatay, medyo lalo na yung mga tatay na disciplinarian. No. So medyo ano talaga yan siya. Medyo mahirap po talaga yan siya, no. Okay? So according to the to the saying of Rabbi Yosef, no, na makita natin to doon sa mga nasulat doon sa mga Talmud, no, according to Talmudic Sage. So kapag makita or marinig na papunta na doon ang papa at mama mo, sabi doon sa Talmud, tatayo ka. Just like you are respecting the Shekinah of God. Because kapag yung magulang mo dumarating doon sa bahay mo, is like the divine presence of Hashem na papunta din sa iyo. Kasi nga, di ba, equivalent siya? Oh. God, Father, and Mother. So, if you honor God, if you curse God, you need also to honor your father and mother. If you curse your father and mother, equivalent to honor, cursing God. So, dito, tinuturo ng mga rabbis na kapag ka nakita mo yung magulang mo, tumayo ka. Tumayo ka, o nakasanayan man natin na mag-bless, magmano, ika nga dun sa mga Filipino tradisyon, so pwede ka magpa-bless. No, itungtong mo yung kamay mo dito sa ulo, hindi po ganun kasi sa Katolik po yan. O, itungtong mo yung kamay mo dito sa ulo, then yung father mo, mag-utter po yan siya ng blessing. May Hashem, Almighty, Maker of heaven and earth, bless you. So, yun po, no? So, kapag ka nakita yung magulang, kailangan po tumayo. Wala ngayon, wala. Yung mga bata natin ngayon, medyo kulang na sa training po. Kasi kahit na alam nila yung magulang nila, dumating pagod na pagod, andun lang, nakahiga, ganun-ganun sa cellphone. O, sa Bisaya pa daw, sa Waayra, parang wala lang. So, nawawala na po yung values. Actually, yung sinasabi ng Torah, no? Actually, values yan. Hindi yan mahirap sa atin kasi values yan ng Pilipino. Values yan na kapag dumating yung ginikan, hi, mga pa, natindog ka, mag-amin. Tayo ka, mag-amin ka. Values yan ng Pilipino. So, hindi na mahirap sa atin yung sinasabi ng Torah dahil nasa sa atin na yan. Kaya lang, unti-unti siya nawawala ba? Unti-unti siya nawawala. Kaya sabi ni Rabbi Shimon Bar Yochai, no, isa sa opinion ni Rabbi Shimon Bar Yochai, kilala naman natin si Rabbi Shimon Bar Yochai, no? Isa siya sa mga greatest rabbi talaga. O, dahil yung mata niya, umaapoyan siya kapag nakakita ng mga taong hindi sumusunod sa Torah. O, ganun po si Rabbi Shimon Bar Yochai. Pati yung anak niya na si Rabbi Elazar. So, siya may sabi na God attaches greater importance to the honoring of parents. Inano talaga ni God no na gaano ka-importante ang pag-honor sa parents kaysa doon sa pag-honor doon kay Hashem. Kasi, honor mo doon kay Hashem, tapos hindi ka naman naka-honor sa mga magulang mo. Kaya binigyan niya talaga ng halaga na kailangan mag-honor ka, bahalat hindi mo ako i-honor. Kasi kapag ka na-honor mo yung magulang mo, hindi mo alam na honor mo na din yung God. Despite doon na hindi mo siya ino-honor with your mouth, pero once na ino-honor mo yung magulang mo, automatic po yan, you are honoring God. So, honoring God, God is honored with your substance, as well as our parent honored by our substance. So, ganing nagkakaroon yung kasabihan na hindi ako ang namili ng mga magulang, kaya yung mga anak iwala yung mga magulang iwala wala yang karapatan manghingi doon sa mga anak. Mali po yan.
Maria Pilipina Adolfo Kahapay, maayo pang iro, kay mo awaw pa, mukitiw pang ikog. O, nag-abot sa ginikanan. O, gyud. O, mga ganun pa yung buntot ng aso kapag dumating yung amo niya. Pero yung mga anak ngayon, wala. Parang walang nakita. So, sabi nga ni Rabbi Shimon Bar Yochai na that you can honor God with your substance by helping doon sa community para makontinue yung Torah study, by helping other people, by helping your parents. So kung paano mo tinulungan kung paano mo sinuportaan ang God with your substance, dapat ganun din daw doon sa magulang. Hindi ko mo yung magulang may mga kita na sinasabi nating may mga pensyon, may mga makukuha kahit papano. Iba din talaga kapag yung anak na nagbigay. Kasi yung natatanggap niya, pinaghirapan niya yan eh. Alam niyo ba mga anak, na kapag yung anak magbigay doon sa magulang, hindi yan halos gastusin ng magulang. Halos, kung pwede palang eliminate yan dahil sa napakabihira magbigay ng anak. Kalimitan ang magulang talaga yung nagbibigay, nagsusuporta kahit na yung mga anak may mga trabaho na, nakatapos na, pero andun pa din yung magulang nakaantabay. Ano kakainin, ganun ka-great ang mga magulang. Okay, Jason Binuok from Mandawi. So, yung kapag idolater ang anak at lahat magulang siya sa kanyang parents, hindi pa rin siya naka-honor. Hindi pa rin siya maka-honor kay Hashem kasi iba ang God niya. Okay, ganito po yan. Yung ibang God, wala pong requirement na honor parents. Yung sinasabing honor parents that is the requirement of God who created heaven and earth. Yun yung requirement para ma-honor siya. Now, kung meron kang ibang God, gagaya ng mga Christian na may ibang God, na God of room, dahil may anak. Kapag yung God of room ang ang tanong, meron bang utos ang God ng room na i-honor ang mga magulang? O ang God lang ng Israel lang i-honor? Kasi yung mga sinasabi ng Christian na honor your parents, that was actually copied from the original text doon sa Torah. Kasi sinabi doon sa Ten Commandments. Diba? Kasi sabi sa Ten Commandments, yung Ten Commandments, patungkol yun doon sa God ng Israel. Kaya lang, iniisip nila na God Israel is yung God ng room. Hindi nila alam na magkaiba yun. So, kapag ka nag-honor ka ng parent mo, hindi po yan mapupunta doon sa God ng other nations. Kasi ang God ng other nations, walang utos. Kasi nga, hindi yan makakagalaw. Hindi nga nakakarinig. So, wala siyang utos na honor your parents. The only God na meron pong utos na honor parents is the God who created heaven and earth. So, kung ikaw isang idolatrous tapos nag-honor ka sa parents mo, you are like honoring your God who created heaven and earth. Hopefully, nakuha niyo po yung ratio. Kasi yung God nila ng idolaters, hindi totoong God yun. Hindi nga makarinig yun. So kung hindi totoo, ibig sabihin walang utos yun. Hindi nag-utos ng honor your parent. Kasi ang nag-utos ng honor your parents doon sa Ten Commandments, actually, yung God ng Israel. So yung ibang God, walang, kinopya na lang yan ng mga Christian para may masabi na ganito yung utos ng God. Pero actually, yung God nila walang utos. So, even you are idolater. If nag-honor ka doon sa parents mo, you are rewarded. Di ba natin nakikita? Marami din kayang magagandang
mga anak, kahit na idolater sila, pero maganda yung pakikitungo nila sa magulang nila. And yet, they are rewarded dahil nga sa mahaba yung buhay nila. Minsan nga, talo pa tayo eh. Dahil kahit ganun sila, idolater sila, hindi nila alam na o-honor nila ang totoong God. Akala nila ang na-honor nila is yung God nila na Rome. Pero yung God nila na Rome, wala ito'y buot. Wala yung alam. Wala yung alam. Hindi nga nakakahinga, hindi nga nakakaano. Dahil wala, hindi nag-exist. So kapag ka nag-honor ka without knowing na na-honor mo pala yung totoong God, then kahit na ganun they also are rewarded. Michael de la Serna from Tampilisan. Akyong, kasama ba i-honor yung ninong at ninang na idolatrous? Actually, yung ninong at ninang na sinasabi ninyo is, ito po yung mga witnesses sa kasal. Mga witnesses sa kasal, witness sa mga anak doon sa dedication, no, ng mga anak natin, yun po ang sinasabi natin ninong at ninang. Ngayon, yung pag-honor po is wala po yan siyang walang variation ba? Ako mo hindi siya kasama sa paniniwala, hindi na natin siya bibigyan ng maayos na sa Bisaya pa pagtagad. Hindi na natin siya bibigyan ng maayos na uusap. So hindi po kahit sino po kailangan nating i-honor dahil matanda sila regardless kung ano yung paniniwala nila. Kasi kapag na-honor natin sila, nagkaroon tayo ng fear sa kanila, ibig sabihin hindi tayo pwedeng gumawa sa kanila ng masama kasi nga we fear them. Takot tayo sa kay Hashem. Kasi kung sino mang natakot dun sa mga magulang, natatakot dun sa mga matatanda, natatakot din yan kay Hashem. Takot din yan kay Hashem. So regardless kung idolater sila o hindi. Kaya nga, kita natin ng maraming blessed na mga matatanda o mga anak na Christians. Dahil nakikita naman natin na magagalang sila dun sa mga magulang nila. So, hindi po nakabase dahil nasa paniniwala o wala yung paggalang. Although hindi nila alam na ginalang nila yung totoong God by honoring their parents, hindi nila alam na they honor the God of Israel despite doon sa pagsamba nila doon sa God of Rome. Wala namang utos yung God of Rome na hopefully nakuha po ninyo, no? So regardless, kahit na anong paniniwala, kailangan pong i-honor yung mga magulang, yung mga nakakatanda, dahil wala pong variation, wala pong harang. Kung sakaling magturo ng hindi maganda or maling paniniwala, then better to evaporate. Malis ka. Pero ayusin mo lang din, huwag mong talikuran basta-basta na lang na magalit din yung magulang mo pa. Hindi mo tayo magkasundo pa, mahirap naman kung mag-away tayo. Wave muna ako para medyo lumamig yung mga natin. Ayusin lang. So siguro naman maunawaan din yan ng mga magulang, no? O ng mga nakakatanda. Okay, salamat Michael de la Serna dun sa tanong. Okay. So if you have substance, if may kakayahan po, you are obligated to set apart. Kailangan po natin mag-set apart para dun sa mga magulang. Para dun sa mga nakakatanda. Para dun sa mga teacher. Kasi itong mga nagtuturo sa atin, kagaya nila Jason, nila Nong Nonoy, nila Michael de la Serna, at iba pang mga leaders po natin, they are like our parents, spiritual parents. So, if may kakayahan po na tumulong, hindi yan siya basta common sense na lang, but you are obligated because they are like your parents. You need to sit apart to care their needs, to care their shelter, lalo na dun sa mga magulang, to care
para dun sa mga gamot ng mga magulang, pagpapa-ospital. Kaya lang, if walang-wala ka din, hindi ka din obligado na magbigay kapag walang-wala. Alam mo, kakainin mo na lang, wala kang bigas, isang baso na lang, hindi mo po obligasyon na ibigay yung bigas mo para dun sa mga magulang mo. Kasi sa atin talaga, hindi sa kailangan isave mo muna yung sarili mo bago dun sa iba. Although yung parent is hindi ibang tao yan, pero kailangan mo talaga unahin din yung sarili mo. Kasi paano pa yung iba kung walang-wala ka na. Kaya hopefully nakuha po natin, no? Nakuha po natin to. So, honoring parents, whether you have the means or not, may tulong ka man o wala, you need to honor your father and your mother. Na kahit na umabot ka sa point na mag-beg ka, manghingi ka na lang para sa ikakabuhay mo. Kailangan ang respeto sa mga magulang. Yan to. Okay? Hopefully nakuha niyo po, no? Sa number 1 pa lang na utos doon sa sa prohibition of blasphemy, nakakuha na tayo ata ng 4 na video. Dahil nga gusto ko talaga i-emphasize yan kasi sayang yung mga panahon kung saan ginugol natin doon sa aaral ng Torah and yet mababaliwala dahil kulang tayo sa pag-honor sa mga magulang. And yet, palagi natin sinasabi na I honor you God, o I adhere you God, I fear you God, and yet, yung magulang mo pinabayaan mo. Hopefully na-apis po kayo, nakuha niyo po itong topic na ito, no? Na how important, gaano ka-importante na i-honor yung mga magulang. Ngayon, kung wala ka ng magulang, kagaya ko, hindi po ibig sabihin na mag-stop ka na kasi maraming mas nakakatanda ka sa'yo. Kailangan mo silang i-honor. Dahil hindi naman natin maiwasan, meron din mga magulang din na na merong mga tao din na walang magulang tapos merong nangangailangan na iba. So, kung ano yung hindi natin nagawa doon sa magulang, then gawin natin doon sa ibang tao. Gawin natin doon sa ibang tao. Kasi that is part doon sa sinasabing good deeds. Okay? Pag-usapan natin ngayon yung patungkol doon sa mortuary. Okay, last meeting doon sa Tampilisan, umabot po talaga sa point na nag-decide ako without the knowledge of most brethren, without the knowledge dun sa mga kapatiran natin na nakakatanda, dahil sa medyo nahirapan po talaga ako dun sa mortuary. Gusto kong ibigay kay May, ibalik kay May yung mortuary, pero gusto ko maging maayos sana bago ko maibigay doon kay May. Pero nakita ko na medyo mahirap, magkakaproblema lang din si May. Dahil sa yung member sa panahon ni May, umabot po yan ng 110 heads. Member, yung mga heads 110. So yung 20,000 po kayang-kaya, plus may mga advance pa yung iba, kayang-kaya, plus may mga sponsoring pa yung mga walang kakayahan talaga na magbayad na mga tao, mga kasamahan, may mga sponsor po, so kayang-kaya. Kaya lang dahil sa tagal, may mga 5 taon na ata tayo dito sa natin, at nabilang ko po meron ng 48 napatay po. But sad to say, ang natira na lang pong member sa mortuary is actually 58.
58 na lang po ang natira. So, yung iba na hindi member, may mga tulong na binibigay. Ang problema, kalimitan dun sa mga member, lalo na dun sa mga namatayan na, hindi na po, nung matapos nilang matanggap yung hindi na po sila nagbibigay. So, ibig sabihin na wala na yung membership nila. So, doon nagkakaproblema kasi habang tumatagal, nababawasan yung member. So, andun pa yung bago magbigay, kailangan pa talaga umabot ng 4 na patay. Alam naman natin na yung natin is immediate. Kapag ka namatay, bigay agad kasi nga tulong sa patay. Tulong sa patay. So, sa simula, okay lang dahil may bigay, may tapos may advance. Okay lang yun. Kaya lang kalaunan dahil sa minsan nagdodoble yung patay. Nagkakasabay-sabay yung patay. So, yung pundo wala talaga. So, aabot na lang yung ibang patay. Yung iba hindi pa nakapundo. So, yun. Doon, dahan-dahan talaga siya na hanggang sa ako na mismo nagka-problema. Kasi mismo sa Davao City wala nagbibigay. Kada patay, 2,000 kaagad yan kapal ko. May mga kapatid ako na nagbibigay pero ilan lang tapos hindi din immediate. Kailangan immediate para makatulong habang andyan pa yung patay, immediate. So, ang resulta kapag kami patay, alam ni May yan, alam ng mga tagli yan, diretso po ako, tapal po ako 2,000. Sa lahat kahit na hindi ko kapatid. Sa lahat. So, ngayon, dahil nga mismo doon sa Davao City, wala akong makakolekta, so tapal. Ngayon, doon pa sa ibang lugar, kung magbigay, kailangan paabutin muna nila ng 3 patay, 4 na patay, bago magbigay. So, tatapal ko? Nadagdagan pa na wala ng mga sponsorship, isa na lang. May sponsorship. So, nag-decide po ako noon na, for now, stop na lang po muna yung mortuary. Kasi nagkakaproblema na ako doon. Hindi nyo lang alam kung ano problema ko. Pero napasok po talaga ako sa isang problema dahil dyan. Kaya kung may namatay, then mag-a-announce ako. Kung may namatay, kung may GCash sila, pwede nyo po diretso doon. Dahil kalimitan din sa mga patay, minsan napupuntahan ko. Pwede din sa akin i-direkta yung patay, yung tulong ninyo sa patay, din ako na lang magbigay. Pero andun din kung maaari, may GCash yung namatay, doon na lang din diretso. Kaya lang, may problema po yan. Hindi po talaga din minsan nakakatulong dahil hindi natin alam kung sino yung nabigyan. Baka sa anak, buti ko ibigay sa anak. So, yun ang isa din sa risk doon sa kapag diretsyo. Pero kung may contact talaga kayo doon sa patay, diretsyo na doon. Kasi medyo medyo nagkaroon na po na minsan, nagkaroon na po ng abuse. Masasabi ko po na abuse dahil nga sa mamaya na sila magsasabi na namatay yung nila, mga beneficiary nila or yung partner nila or yung nila or sila mismo namatay, mamaya mo naman laman after sa libing. So alam naman po ninyo na yung mortuary natin is para matulong doon sa namatay. Ngayon, halimbawa, yung nangyari doon sa Mandawi, namatay yung husband niya, dinala niya doon sa mga anak, kinuha ng mga anak doon sa anak. Hindi talaga nagsabi yung asawa na namatay. Nakaraan ang malapit 1 buwan, matapos ilibing, nagpunta na siya ng Mandawi. Doon nag-claim ng sinabi niya, patay na daw yung magulang niya. Di ang resulta, medyo nagalit ako kasi paano pa yung chidaka, yung para sa patay na wala na yung patay. So,
sinabi ko talaga noon pa na itong mortuary po natin hindi po ito kagaya ng ibang mortuary na yung sinasabi natin yung may term po niyan. Hindi po yan katulad na noon. Sa atin po tulong talaga sa namatayan. Ngayon kung 2 linggo na namatay, saan mapupunta yung tsidaka natin? Katulad nung sa Mandawi. Saan mapupunta? 3 beses na po nangyari yan. So, itong last ngayon sa, mahigit 1 linggo na libing na yung patay bago nagsabi. So, ito na ulit na naman. So, aanhin pa yung pera na hindi naman yung makatulong sa patay. So, parang umabot po talaga sa point na talaga ako, kasala lang ko kakasala lang ako nito. So, nakita ko na hindi na maganda. Kasi naging hindi privilege. Parang naging kagaya ng iba na kapag kami namatay, meron silang maiwan na pera, sobra, ganun. Itong natin is actual kasi talaga. Yung una dun sa Mandawi, nakapagbigay ako 20,000 talaga. Kasi kumpleto pa yung mga member dun Yung panahon na yun. Matay niya. So, inano niya yun. Pagkatapos nun, hindi na nakita. Hanggang ngayon. Hindi na nakita. Hindi na din nagbigay. Hindi na din makita. Magbigay pa. Hindi na din So, doon, medyo napagalitan ko talaga. Kasi hindi maganda yung ganyan. Alam naman na yung tsidaka natin, yung mortuary natin is para talaga yan sa patay. Kung wala na yung patay, sino pagbibigyan ng tsidaka? Hindi na magiging tsidaka yan. Di ba? Ano mangyayari dyan? Magiging pang shopping. So, yun ang mahirap. So, dito sa pangatlo, medyo nagka-problema na ako. Pero kahit pa paano, nabigyan pa din natin ng 10,000. Kasama na doon yung 2,000 na para doon sa Davao City. Kasi nga, kada patay talaga, tapalak talaga ako ng 2,000. Hindi naman pwede na umuwi muna ako ng Davao City para maningil doon. Yung mga kamag-anak ko doon, sinisingil ng asawa ko tsaka ng mga bata sa mortuary. Yung iba, nag-Gcash, pero yung iba, pero matagal pa din. Abot din ng 2 patay, 3 patay. Tulad na napagod na ako. Napagod na ako. So, siguro, hindi naman din siguro masama na kahit papano, nakatulong tayo doon sa mga kapatiran. Hindi na siguro masama. Hindi po ba? So, napag-usapan namin doon sa Tampilisan na kapag kami namatay, mag-a-announce po ako. Then, nasa sa inyo na po yun kung magbibigay ng tulong o hindi. Wala nang amount, wala na. Baka kayo na po bahala. Ganoon na po siya. So, sabi ko naman, may mga kagaya ng Davao City, wala namang namatayan. Meron pala. Meron pala dito sa amin si Roy Oliverio. So siya lang yung naka-benefit sa Davao City. Maliban sa kanya, wala na. Meron din dito sa sila ni Ortez. Pero walang problema yun sila kasi mahilig naman tumulong yun sila. So, kung sino man yung nagbigay na medyo agrabyado dahil nakapagbigay na sila tapos nawala, hininto. So, sasabihin ninyo ngayon na paano yung naibigay namin, nakapagbigay na kami. Okay, mag-send po kayo sa akin ng sasauli ko po sa inyo sa Gcash. Kasi kawawa naman po kayo na nagbigay kayo tapos di kayo nakatanggap. Kaya nga sabi ko doon sa mga taga-Tampilisan, sino gustong tumanggap ng mortuary. Kasi
Yung kalimitan sa mga nandoon, nakabigay eh. So, sino yung mga tao na agrabyado na sige bigay, tapos hindi naman nakaklaim kahit dahil hindi namatay, magsabi lang po. Dalawa lang po pwede pagpilian yan. Gustong mag-claim, gusto nyo mag-claim ng mortuary, or gusto nyo kunin yung na contribute ninyo para doon sa mortuary. Magsabi lang po. Chat nyo po ako kay i-refund ko po. Para walang problema. Okay? Jason Benoit, doon sa mga gusto talaga na magbigay so yung kapag may announcement ka, magpapadala pa rin kami sa iyo. Pa rin kami magpapadala. Kahit na matigil ang gusto lang. So, mahala na po kayo. At least, hindi na po maging mabigat po sa akin. No? Kasi, nung mga nakaraan, 20,000 kasi talaga. 20,000. Tapos, 110 heads lang kaya. Nung araw, okay pa kasi naglagay, tapos may advance. Kalaunan, mawawala yung advance kasi magdoble. Tapos hindi naman lahat makapagbigay. So, problema talaga. Yung mga nag-a-advance naman, yun ang tinatapal para makumpleto yung sa susunod, yan magbibigay kasi nagka-count din yan sila na sa sunod pa ako magbibigay. So, wala ako din ang mahirap pala talaga na nakita ko na mahirap magkaroon ng mortuary. Kapag ka malalayo yung mga member o hindi mo mapuntahan para singilin, mahirap. Kaya hopefully, Jojo Espinosa, base na ay gusto mo CA, cash advance. Magsabi lang po kung sino gusto mag-benefit dun sa mortuary. Kung halimbawa, hindi ka nakatanggap ng 20K, bigay ka ng bigay, walang hindi pa, tapos wala namang namatay. Sayang naman yung naibigay, no? So, kung sino man gustong mag-claim, magsabi lang po. Tapos, kung sino yung gusto na nasayangan, sasabihin ninyo, bawiin ko na lang yung naibigay ko, hindi naman ako nakatanggap. Then, magsabi lang din po. I-refund ko na lang po. Mahingi na lang ako ng pera dun sa mga anak ko. Okay? So, hopefully, dayong yun, bro. Yung dayong, yung mortuary, dayong po. So, yun nga sabi ko, no, kung may namatay, mag-a-announce ako. Nasa sa inyo na po yun kung magbibigay kayo o hindi. Pero wala na pong, yung 200, wala na po yan. Hindi na po yan. Para hindi po ako maobliga na, taplan talaga yung 20K. Ilang beses na kaya ako nakatapal. Kaya nga si May Tadley, minto. Di ba? Si May Tadley. Siya yung unang treasurer dyan. Minto siya. Kasi nga, sige lang siyang tapal. Kasi yung member natin is tama lang sa 20,000 eh. Idin ando yan, huwag na lang i-claim. So kung gusto mag-claim, gusto makatanggap ng mortuary, magsabi lang po, mag-hands up. Sabi naman doon sa Sambuanga, ay bahala daw araw-araw siya magbigay, basta wag lang daw siya mamatay. Kasi ibig sabihin, pag nag-claim ka, ibig sabihin, patay ka. So, may mga namamatay na medyo may katulad ngayon, asawa ni Pamesa sa Iligan, dito sa Iligan. So, medyo yung mga anak niya is maayos, nasa abroad, ganda yung buhay, may sahod siya doon sa SDA kasi SDA yung asawa eh. Marilyn Pamesa, hindi naman masabi his memory kay man siya, SDA man siya. Then yung husband is Noahide. Kaya lang mas nakapokus siya doon sa asawa niya. Ewan ko kung anong tamang dyan. So, hindi ako nag-announce ng tulong. Dahil nga alam ko mayaman. Pero kapag nakita ko talaga na mahirap, mag-a-announce talaga ko din. Depende lang po sa inyo dun sa feedback po ninyo. Okay, so hopefully naintindihan po ninyo yun. Naintindihan po ninyo, no?
Na-report ko na din yan sa mentor, no? Ano, kahapon ba yun? Linggo? O, kagabi. O, na-report ko na din yan doon. Hindi ko rin alam kung nabasa kasi Saturday eh. So, hindi ko pa din alam kung ano feedback niya. So, ganun na lang. O, na stop na muna lang na gamaliban lang kung may mag-initiate sa inyo. Tapos kayo yung magdala sa mortuary, pero hindi na po ako makikialam dyan. Kapagod po talaga. Dami na ako masyadong problema. Tapos madagdag pa yan. Imbes yung pera punta sa pamasahe, napunta pa talaga doon sa tapal. So, okay na tayo doon. So, salamat doon sa mga nag-support, doon sa mga walang tigil po, no, walang sawa doon sa pagtulong sa mga namatayan, sa mga kapatiran po natin na wala pong tigil talaga na tumulong. Doon sa mga member din na wala ding sawa no nagbigay, doon sa mga member na nag-stop din, doon sa mga nag-sponsor, alam niyo kung sino kayo. So maraming salamat po sa lahat. Successful po naman no kahit papano yung mortuary natin kasi marami din namang natulungan. Kaya lang sa ngayon stop muna natin. Okay, Eduardo Danyo, okay naman ang ganyan app yung na kanya-kanya na lang. At least hindi pa rin tayo na deprive sa paggawa ng tsidaka at di na madagdagan ang problema mo. So Douglas yan na Benoit, pangit naman ikso yung kung kukunin pa. Tsidaka po yan. Okay, yun nga, hindi naman natin maiwasan noon. May mga tao talaga na diskumpiyado, sayangan sila dun sa ano nila na ibigay nila kasi hindi pa sila nakabawi kasi sa ano nila wala pa nakatanggap kasi walang namatay. So kung sino yung gustong tumanggap, kaya nga sabi kung sino yung gustong tumanggap, mag-raise lang po ng hand para kahit paano ma-post ko po, baka sakaling may magbigay or one po ng refund. Pipilitan ko, magbilangan siguro tayo kung ilan yung magkano yung naibigay. Pipilitin ko na rin na mag-refund para wala pong masabi. Okay, Annalisa Vergara, tama lang yan, Aki yung mahirap talaga yan. Yung gusto lang tumulong, tsidaka naman yan eh. Okay. So, salamat dun sa pangunawa, no? Hopefully, continue lang tayo dun sa paggawa ng good deeds, paggawa ng tsidaka, at pag-aaral dun sa tula. So, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent.
Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Amen. Good evening po.